Pagkatapos putaktihin ang balimbing na ito dahil sa pagkampi sa makakaliwang grupo. Ngayon naman, Sandro, may pamatay sunog na. May paliwanag ka na kung bakit kinampihan mo ang reyna ng makakaliwa. Ano ba ang sabi niya? I was unexpectedly asked by Edsel Lagman while the resolution was being adopted by Congress. I was on duty on the Congressional Hall in my capacity as SDML. When you are asked something, it must be answered. So I just said what was already public knowledge. Putik yan. Pakitagalog nga, hindi ko maintindihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinanong ako ni Edsel Lagman kung bakit pinagtibay ng Kongreso ang resolusyon. Naka-duty ako sa bulwagan ng Kongreso sa aking kapasidad bilang SDML. Kapag may nagtanong, dapat sagutin. Kaya sinabi ko na lang kung ano ang alam na ng publiko. Putik yan, Sandro. Pamatay sunog mo, tablado. Kaya pala dinelete mo agad ang post mo na ito. Alam na pala ng publiko bakit nagtanong pa ang Lagman na ito. Imposibleng hindi niya alam, makakaliwa ito. Ordinaryong tao alam ang nangyayari sa inyo. Ito pa kayang kumag na to? Halatang masyado. Plano nyo na ito. Ito ba ang inatupag nyo noong nag-break kayo? Kulang sa practice, Sandro, dahil bistado pa rin kayo. Ano ba ang nakakatakot sa paghingi ng publiko ng resibo nyo up to the last centavo? Itong drama nyo, halatang nangangatog ang tuhod nyo dahil may kababalaghan kayo na pilit tinatago. Akala nyo siguro makikisimpatya ang mga tao sa inyo? Hoy Sandro, mas lalong nakilala namin ang kulay mo. Pakinggan mo ito, bata ka. Ito yung sabi ng taong kinalaban mo para mailibing ang lolo mo. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want the president buried there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Kita mo na, wala kang utang na loob, no? Mas kinampihan mo pa itong Franz Castro, ang makakaliwang tutol sa libing ng lulo mo. Kinampihan mo pa ang Makabayan Black. Eto sila, tapos ngayon kinanlo mo. Ang kapal ng mukha mo. Sarap mong ibalibag sa semento. Dapat siguro, hindi na lang pinalibing muna ni PRRD si FEM sa LNMB. Dapat hinintay na lang natin na ang apo niya na si Sandro Marcos ang gumawa ng paraan para magawa yun. Yun ay kung kaya niya at kung may sapat siyang tapang at political will and capital na labanan ang lahat ng kumukontra noon kay PRRD at isa na doon si Franz Castro. Yun ay kung mapupunta sila sa parehong posisyon na meron sila ngayon kung sakaling hindi nanalo si Duterte noon. Okay lang yan. At least maaga siyang nagpakilala. Sandro Marcos, ang pangatlong Ferdinand Marcos na Pangulo ng Pilipinas. Noon ang gandang pakinggan, pero mas maganda na ngayong pakinggan na Ferdinand Marcos Sr. ang nag-iisang Ferdinand Marcos na Pangulo ng Pilipinas. Sandro, bistado ka na. Yan na ang kulay mo. Balimbing ka ng todo. Sa bagay, lagi mong pinagmamalaki ng kampanya. Ilubog ka ng tito mo, tambalos-los. So ngayon, biglang kabig ka ngayon. Sayang no? Pero hindi mo na maiaalis Sandro Marcos, 'di ba? Yung tingin ng tao right now na ipinagtanggol mo pa ang mga makakaliwang grupo. Hindi mo na pwedeng i-deny sa amin na ikaw mismo ang nagsabi at kitang-kita na dinipensahan mo pa, 'di ba? Ang isa sa kasama nyo diyan sa Kongreso. Basahin natin. I was unexpectedly asked by Edsel Lagman why the resolution was being adopted by Congress. I was on duty on the congressional floor in my capacity as SDML. When you are asked something, it must be answered. So I just said what was already public knowledge. Yes, aware kami sa nangyayari. Pero, hindi kami katulad nyo na misinterpret, di ba, ang sinabi ni former President Duterte.
clear na clear ang sinabi ni former President Duterte. Una, wala siyang sinabing complete name. Ang sabi niya lang, France. Ang daming France sa Pilipinas. 'Di ba? Natamaan lang talaga si Franz Castro. Kasi nga, 'di ba, ano ba ang nakasaad sa statement ni former President Duterte at the time? Sabi niya, sabihin ni Inday, dapat sabihin na lang ni Inday na yung confidential funds ay gagamitin ko sa inyo, France. 'Di ba? Gagamitin ko para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Yun yung naintindihan namin. Anong death threat doon? Ha? Anong death threat doon? Di ba? Napaka soft-hearted nyo naman. Di ba? Bakit nasaktan kayo? Bakit pati kayo nasaktan kayo? Di ba? Yung Disney princess na lang naman. Di ba? Yung issue dito. Pero bakit kayo grabe? Todo tanggol, di ba? At galing mismo sa bibig mo na kinonfirm mo na death threats yun. Ha? Death threats ba yun? At isa pa, hindi ka naman siguro ganun katanga Sandro Marcos na hindi mo alam na parte ng makakaliwang grupo, yan sila Franz Castro. Diba? Sa sobrang talino mo naman siguro. Di ba ikaw pa nga nagsabi about, kumbaga, wag take advantage ang pagkabait mo kasi matalino ka. Anyari? Di ba? Anyari? Kahit saang anggulo mo tignan, basta as long as makakaliwang grupo yan, bakit nasa side kayo nila? Bakit? Kayo na mismo, pamilyang Marcos, ang nagsasabi na ginulo ng Pilipinas, di ba? Na nagulo ang Pilipinas dahil sa mga makakaliwang grupo. Napatalsik kayo dahil sa mga makakaliwang grupo. Di ba? Dapat kayo ang mas unang nakakaramdam niyan. Dapat first-hand experience nyo yan eh. Gaano ka-traidor ang mga makakaliwang grupo. Tapos kayo ngayon ang nagdedepensa sa mga makakaliwang grupo. Ay, nako. Ambot. Ay, ambot. Tapos ngayon, gaganunin mo lang kasi tinanong ka lang unexpectedly. Wala na, touch move na. Nilaglag mo na si former President Duterte. Wala na. Kitang-kita na namin. Kitang-kita na namin papaano mo nilaglag si former President Duterte. Nag-agree ka pa. Grabe, no? Despite of everything. Despite of everything, di ba? Hindi nga inisip ni former President Duterte na babatikusin siya ng mga antay ng mga oposisyon kung papayag siya na ipapalibing sa libingan ng bayani yang, di ba? Yang si Apo Lakay, yang father mo, lolo mo. Pero ginawa pa rin ni former President Duterte kasi anong sabi niya? Totoong bayani si Apo Lakay. Karapatan niya yon, di ba? Grabe si former President Duterte. Buti pa siya. Pero naalala mo ba yon, Sandro Marcos? Naalala mo rin ba, Sandro Marcos, na ang isa sa disagree na ilibing sa mga libingan ng bayani si Apo Lakay ay yan silang Franz Castro, di ba? Yan sila Franz Castro. Di ba? Ang bilis nyo namang makalimot. Ang dali nyo namang makalimot. Tandaan nyo, real talk lang po tayo. Mahihirapang makabalik ang mga Marcos kung hindi dahil sa mga Duterte. Real talk yan. Totoo yan. Kung sa palagay nyo, marami ang mga loyalista, come on. Huwag nyong i-challenge ang mga Visayas, Mindanao. Ang dami niyan.